na construction workers kung tatanggapin ang perang inaalok ng Eton o kung sila'y magdedemanda. Nagpapatrol, Nico Bawa. Magdamag na naghintay sa punerarya ang mga pamilya ng mga namatay na construction worker. Si Anita Bañez hindi pa alam kung paano pag-aaralin ang tatlong anak. Umaasa lang daw siya sa asawang si William na aalis na sana para magtrabaho sa Africa. Pangarap na namin dalawa makatapos yung mga anak namin. Kasi nga siya, wala siyang pinag-aralan. Grade 3 lang natapos niya. Tatanggapin daw niya kung ano ang iaabot sa kanya, lalo't magtatagal lang daw sa korte kung magkakakasuhan pa. Pinitin ko makapag-aaral sila kahit anong gagawin ko makatapos sila. Tagapagtaguyod din ng pamilya ang mga anak ni Maylin Perez sa sina Rowel at Romel. Hindi pinalad si Romel habang inoobserbahan pa sa intensive care unit ng ospital ang kapatid niyang si Rowel. Huwag naman masobrahan. Wala naman talaga kami pera ng gusto. Nagtamo na mga bali sa paa at kamay si Rowel. Kinailangan ding salinan siya ng dugo dahil sa dami ng tinamong sugat. Kasama rin na aksidente ang kapatid ni Romeo Jocado na si Jeffrey. Ayon sa kanya, hindi pa malinaw kung ano ang kanilang matatanggap. Tama lang ba yung burial, tsaka ano, yun man siguro po pwede. Kailangan bigyan nila ng tama yung buhay ng tao. Sa ngayon, inaayos sa SSS ang halagang dapat na makuha ng mga pamilya ayon sa batas. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Nilabas na ng PNP ang computer sketch ng dalawang pasaherong umupo sa bahagi ng bus na pinaglagyan ng bomba bago sumabog sa EDSA. Nagalok na rin ng 1 milyong pisong pabuya ang Pangulo para sa kadarakip ng nasa likod ng pagsabog. Nagpapatrol, Willard Cheng. Naniniwala ang pulis na ang dalawang lalaking ito sa sketch ang magbibigay linaw sa pagsabog sa pampasaherong bus sa Makati noong Martes. Ayon sa PNP, sila ang nakaupo sa ika-6 na hilera ng kanang bahagi ng bus kung saan inilagay ang bomba. These two persons boarded the said bus at Heritage Hotel. They paid up to Ayala, but they disembarked at Malugay. Binuo ng computer ang itsura nila base sa paglalarawan ng mga testigo. Pero hindi pa sila tatawaging suspect. Kailangan namin silang makausap, malaman from them kung meron silang kinalaman dito. Tinatayang nasa 5'5 hanggang 5'7 ang taas ng isa at nasa 5'5 naman ang pangalawa. Tinatayang parehong nasa pagitan ng 30 hanggang 35 anyos ang edad nila. Kasabay ng paglabas ng sketch, nag-alok na ang Pangulo ng 1 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng mga may pakana ng krimen. Hindi pa masabi ng pulis kung mga terorista ang nasa likod ng krimen. We have not considered or we have not identified any particular group as of yet. Maraming natatanggap na impormasyon ang PNP sa posibleng pag-atake ng mga terorista. Pero nananatili raw itong hilaw. The analysis said that they were not able to do that at least by last year. Tinarget nga rin daw guluhin ang pista ng itim na Nazareno. Pero hindi naging malinaw ang banta. Sir, why was the public not warned about this? We do not want to create or generate panic or fear. Sa ngayon, wala umanong bago o malinaw na banta ng terorismo sa bansa. Hindi raw kakayanin ng pulis na pigilan mag-isa ang lahat ng banta. Kaya nandyan ang posibilidad na may makakalusot na naman na pagsabog. Kaya kakailanganin daw ang tulong ng mga barangay at ang pagiging mapagmatsyag ng publiko. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Samantala, dineklara ngayong araw na ito ang Day of Mourning sa lungsod ng Makati bilang pagluluksa sa mga namatay sa bus bombing noong Martes sa EDSA. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Umaga pa lang naka-half-mast na ang mga bandila sa Makati City Hall, fire at police stations at maging sa mga pampublikong paaralan. Ito ay bilang paggunita sa Day of Mourning ng lungsod para sa mga namatay sa bus bombing noong Martes. Nakiramay ang mga opisyal ng Makati sa sinapit ng mga biktima. Sama-sama silang nagsindilang kandila at nag-alay ng dasal at bulaklak sa mismong pinangyarihan ng pagsabog sa EDSA Buendia. We will offer it to the number one for the bus victims
And we've decided to include yung mga construction workers who died yesterday. Hindi naman napigilan ng mga kamag-anak ng namatay na maging emosyonal sa dami ng nakiramay. Kahit paano nakakatulong daw ito para gumaan ang loob nila matapos ang nangyari. Sana po marami pong tumulong, tsaka parang marami pong magsama-sama para po mabuo yung sa kaso po, para mahuli po sila kasi marami pong naapekto ng mga pamilya dun sa mga nawalan. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa lungsod. Panukala ni Mayor Junjun Binay sa MMDA para maiwasang maulit ang pagsabog sa Newman Goldliner bus, maglagay ng CCTV sa lahat ng mga bus at mag-inspeksyon sa mga pilahan nito. Suportado ito ng MMDA. Yung pong proposal na magkaroon ng mga CCTV cameras, inihain na po yan sa DOTC ng mga bus operators. Meron po mga bus operators na pumapayag na. Sabi pa ni Tolentino, may mga bus marshals nang umiikot at nag-iinspeksyon sa mga bus. Panukala naman niya sa LTFRB na ipaalis ang mga kurtina sa bus para madaling makita ang kilos ng mga pasahero at kung meron ng ibang nangyayari dito. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. May intensyon talagang pumatay ang nasa likod ng pagpapasabog sa bus sa EDSA noong Martes. Ayon sa PNP, napakalakas ng ginamit na bomba, batay na rin sa ginawa nilang pagsusuri. Nagpapatrol si Maan Macapagal. Inaalam na ng otoridad ang posibleng naging trajectory ng mga shrapnel o kung paano tumalsik ang mga metal fragments mula sa IED sa lugar ng pinagsabugan sa bus. Sa diagram naman itong nakuha ng ABS-CBN, ginamit ang 81mm mortar, sinuksukan ng detonating cord o blasting caps, 9 volts battery at ikinabit sa 5310 na cellphone. Tinatanggal po nila yung fuse assembly at yung fuse assembly, either lalagyan nila ng electric or non-electric blasting cap conforme dun sa gagawa ng IED. Yun ay itatawag natin by command. Okay, so may tatlo tayong nagagawin, tatlong paraan na pag-initiate ng IED, ang Improvised Explosive Device, by time, action, and command. Maliit na mortar shell lang pero mabagsik ang 81mm. Lethal o panganib nito ay maaaring 50 meters in radius. No? Katulad ng isang hand grenade, within 20 meters radius, yun ang lethal blast niya. Ganito rin ang na-recover na Improvised Explosive Device o IED sa Alunan Highway sa Tacurong City noong September 2008 at sa Magaslong, Datupiang, Maguindanao noong October 2008. Sa Isulan, Sultan Kudarat, isa ring IED ang itinanim sa loob ng Husky bus. At IED rin ang sumabog sa palengke nito noong December 2008. Ganito rin ang bomb signature sa mga bombang sumabog sa Cotabato at iba pang bahagi ng Maguindanao. Ayon sa intelligence community, tatak ni MILF SOG Commander Basit Usman ang paggamit ng 81mm IED. Si Usman ay itinuturong responsable sa mga serye ng pambobomba sa Sultan Kudarat, South Cotabato at Maguindanao. Gayon din sa ilang extortion activities para sa pondo ng grupo. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. At kanina po ay nakita naman nagsasagawa ng inspeksyon sa sumabog na bus sa SPD headquarters sa Taguig ang mga tauhan ng US State Department. Pero ang kanila ay kinakatwiran dahil daw sa isa sa mga biktima na hindi naman namatay at sugatan lamang ay isang Filipino-American. Matindi pa rin ang galit na nararamdaman ng kaanak ng mga biktima sa pinasabog na bus sa Makati. Patuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan na papanagutin kaagad ang mga responsable sa pagsabog. Nagpapatrol si Atom Arroyo. Limang pulis ang patay kaagad matapos tampangan at pasabugan pa ng landmine ng mga rebeldeng NPA sa Rizal, Cagayan. Kabilang sa mga namatay ang hepe ng Rizal PNP at ang asawa niyang pulis din na kapopromote lamang. Nagpapatrol si Julius Camba. Wasak ang pinto at tagtad ng bala ang police mobile ng Rizal PNP matapos tambangan at pasabugan ng landmine ng mga NPA sa barangay Ilurusur sa Rizal, Cagayan noong Enero 23. Patay sa ambush ang hepe ng Rizal Police na si Inspector Antonio Rueco, misis niyang si SPO2 Mary Ann Rueco at tatlo pang kasamahang pulis.
Sugatan si PO1 Valiant Bustamante habang maswerteng nakaligtas si SPO4 Edison Lagwa. Sa investigasyon ng pulis, nagpapatrolya ang grupo ni Rueco sa kasagsagan ng piyesta nang maganap ang ambush. Kasama niya ang asawang pulis na ihahatid sana sa sakayan papuntang Tugigaraw para dumalo sa seremonya para sa promosyon. As you have seen the police vehicle, you cannot fire back because of the impact of the landmines. Higit 25 rebelde ang sangkot sa ambush. Nakatawag pa si SPO2 Mary Ann sa kapwa pulis sa Rizal, pero binaril umano siya ng mga rebelde. Doble dagok sa pamilya Rueco ang sabay na pagkasawi ng mag-asawang pulis. Nasakit tinakam ko. Masama ang loob ko. Bakit parehong pumatay sa anak ko, NPA na naman? Yung tatay namin, pinatay ng NPA. Maliliit pa kami noon. Nakiramay sina PNP Chief Director General Raul Bacalso at DILG Secretary Jesse Robredo sa mga naulilang pamilya. Binisita rin nila pati ang mga sugatan. Kinwestiyon ng pulisya ang katapatan ng NPA sa peace talks. Sa pangyayaring ito ay nagkakaroon tuloy ng katanungan. Sincero ba ang CPP-NPA? Kasong murder ang ihahain sa mga sangkot sa ambush. Julius Camba, Patrol ng Pilipino, Cagayan. Bukas na inaabang ang laban ni Ray Bumbum Bautista at ang Meksikanong si Alejandro Barrera. Walang gustong magpatalo siyempre at parehong nagsabing ako ang mananalo. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Parehong nagdeklara ng tagumpay sa pamamagitan ng knockout sina Ray Bumbum Bautista at Meksikanong si Alejandro Barrera sa kanilang pagharap sa Cebu bukas. Sa weigh-in kanina, mas magaan si Bumbum sa 124 pounds. Si Barrera, 125.5 pounds. Kitang-kita sa katawan ng mga boxer ang matinding ensayong ginawa. 10 rounds ang bakbakan sa featherweight division. Palaban ang dalawang boxer sa kanilang rematch bukas. Noong naglaban kasi ang dalawa noong Agosto 2010, tinigil ng referee ang laban sa 4th round matapos magtamo ng cut sa ibabaw ng mata si Barrera. Panalo si Bumbum via TKO. Kumpiyansa ang Meksikano ngayon na mananockout niya si Bumbum sa loob ng 5 rounds. Okay lang sa akin kung humaba ng ilang rounds ang laban namin. Pero naniniwala ako at sigurado ako, isa sa amin ang tutumba. Pero si Bumbum, determinado ding mapapatumba niya si Barrera. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino. Nakuna ng ABS-CBN ang medical check-up ng controversial na aktor na si Baron Geisler bago magpa-rehab. Nagpasa rin naman si Baron sa mga nagdududa sa kanyang pagpaparehab. Exclusive, nagpapatrol, Ginger Conejero. Kabado pero puno ng pag-asa. Ito ang nararamdaman ni Baron Geisler. Pansamantala siya naka-admit sa ospital para sumailalim sa medical check-ups bagong pagpasok sa Alcohol Rehab Center. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News, dinipensahan ng aktor ang pagkaantala ng proseso ng kanyang rehabilitation. Nagpapagod din po kami sa bahay. Gulo kami, pinupuntahan kami parang ang dating na, hoy, baka sinungaling, puro salita lang yan. Parang sinungaling yung family namin. Hindi nila naintindihan na maraming kailangan kausapin at isahin. At ang sabi rin ng doktor ko sa family namin na mag-scout kayo ng place na talagang babagay sa akin. Dati nang dumaan sa alcohol detox program si Baron. Ngayon, umaasa siyang tuluyan na magagamot ang kanyang pagiging alcoholic sa loob ng 3 buwan sa rehab. Kontrolado ang magiging kapaligiran niya. Bawal ang sinumang bisita sa unang buwan. Bantay sarado ang panonood ng TV, pakikinig ng musika, at bawal ang manigarilyo. Mahirap po yun. Akala ko, anak lang, pati pala smoking. Kung hindi ako makahati, hindi magpipinta na lang po ako sa loob. Hopefully makagawa po ng magagandang pieces, ilalabas ko po siya. Kaya Apektado ng pangyayari ang buo niyang pamilya. Pero sana raw, maging ehemplo siya sa iba na gustong magbagong buhay. Bukas sa papasok ng rehab si Baron. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Yan na nga, sinasabi ko. Bagong buhay? Ding nahulog sa building. Alam mo, nangyayari talaga yan, pero pa isa-isa lamang aksidente. Namamatay, isa.
pero hindi nababalita. Ito kasi 10 na balita. So, from there, ang sinasabi ngayon may mga violation. Ay, bakit ngayon lang? Ang DOLE, dapat binibisita lagi niyan, di ba? Ang City Engineer's Office, dapat binibisita yan kung may violation nga o nasusunod, yung mga patakarang dapat ipatupad. Ang DOLE, dapat malaman nila kung talaga nasisweldohan maganda yung mga magagawa. Ngayon, nalaman nila because 10 ang namatay. Oo. At saka hindi ba... ni Mayor, anong masasabi ng Mayora? Hindi, sa local government pa lang, dapat yan parati nang iniimbestiga, iniinspeksyon, regular. Dahil yan ay mandato ng local government. Yes. Eh sa report natin kanina, hindi lang pala yan ang unang insidente sa Makati. Marami. Baka hindi lang Makati. Marami pa mga lugar. No, May hindi kasi Ortigas. nagkataon sa Makati at saka Nangyari, Ortigas, pinakamaraming building, di ba? Building, Tsaka correct, Manila, correct, di ba? correct. At saka Pasyo. nangyari sa Makati Taguig, ito, ano magagawa natin? So, Taguig, ibig ko sabihin, yun lang ang napag-uusapan, dapat regular na inspeksyon. Kumbaga, pag meron ganito pangyayari, parang ozone tragedy, nagkaroon ng mahigpit na pag-inspeksyon tungkol sa fire. Pagkatapos niya, malilimutan na naman, ito na naman po tayo. Pero sana ay pagkamatay ng 10 ay maging dahilan na para yun, maiwasan na ugi sa mga susunod. Para may kabuluhan. Kasi aksidente naman talaga yan. Pero kung hindi mo pa rin gagawa ng mga preventive measures, abay, dadami ang At aksidente. kung walang mananagot dito, Oo, hindi mo Ayan. pwede yung... At yan, Wala naman. yan. at yan ka na naman. At yan ang mga balitang nakaalap. May mas malawak Yan ka na na pagpapatrol. Yan. Ayan, kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend! At maraming salamat. Magandang gabi. Bayan